Kapag gabi at madaling araw, may mararamdaman pang bahagyang lamig sa Kamaynilaan. Pag tumirik na ang araw, inaku po! Ayan na ang maalinsangang panahon. Tumatagaktak na ang pawis ng marami. Kaya kung may konting budget at oras, tatakbo at aakyat agad sa summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Pero hindi na lang ang sweater weather ng Baguio ang dinarayo roon ngayon. Move over Lakbayaw, Hanks. Ang mga nakikisigan at matitipunong kalalakihan nagsasayaw, meron din sa Baguio. Viral nga sila sa social media. Hindi lang dahil sa kanilang the boobs, kundi pati na rin sa kanilang good looks at hot na body. Kakariring ko na rin ang pagsasayaw. Team Philippines! At kung pangmalakasang sports naman ang labanan, world class din ang mga taga Cordillera. Sa kakatapos lang na World Indigenous People Games 2025 sa Taiwan, mga taga Cordillera ang lumaban sa mga larong katutubo. Tulad ng bunong braso at bultong o Pinoy wrestling. Kakayanin din kaya ng powers ko yan? Ano ka mabubuhat? Ay, nakilo ka. Pero ito na talaga, Empoy, ang susubok sa iyong tapang. Sa taas na 50 feet, kakayanin mo bang pumadyak sa bisikletang tatawid sa kable? Kakasaka ba sa nakangangatog tuhod na sky cycle? Arya Empoy, Nanulula ako, niyo ako ano-anuhin. sa mga hindi naman makakaakyat ng Baguio pero gustong mag-food trip ng sarap ng Cordillera, I got you! May isang kainan sa Quezon City na authentic Cordillera food ang inihahain. May pabonus pang sarili kong lutong putahe na ginamitan ng mga sangkap mula pa rin sa Cordillera. Ito ang matapang amoy dyan eh. Alam mo na, karning pinausukan ng matagal. I wonder, what's new in Baguio? Kung gusto mo mag-bike sa Baguio, ang destinasyon, Mines View. Pero kung ang trip mo ay mag-bike with a view, kaya bang magbisikleta 50 feet above the ground? OMG! Bisikleta sa ere? Mga ka-wonder, nandito ngayon tayo sa Igorot Stone Kingdom. At alam niyo ba mga ka-wonder na ang Stone Kingdom ay iyari sa pinagpatong-patong na bato. Pero hindi lang daw basta-basta pinagpatong-patong ang malalaking bato na ito. Science ng riprapping, tatangian at parte ng aming kultura na Igorot, na kailangan yung stone structure is resting against the mountainside. Kaya maski lumilindol yan, hindi gumuguho. Ang pinakabagong atraksyon sa kahariang ito, mas mataas pa sa kastilyong bato. Dahil ang bisikletang papadyakan, nasa ere at tutulay sa kable, ang sky cycling. Oh! Look at that, guys! Bike sa ere? Oh my goodness!
Sa taas ng mahigit 50 talampakan, ang dalawang bisikletang ito tila nakalambitin sa malalaking kable. Hindi nga ako. Ay, ba't ako? Wala pa namin ah. Shocker! Parang hindi ko kaya to, mga ka-wonder. Kaya ko ba yan? Wait lang. Bubuelo lang muna ako. Wait lang. Sa halagang 500 pesos, pwede nang masubukan ang nakalululang bicycle zipline. Habang nakatanaw sa napakagandang view. Kompleto tayo sa ating mga safety gears. Katulad ng ating safety harness, ang ating safety helmet, nag-a-assure na kahit na bumitin ka kung may mangyari man, ay ito ay hindi basta-basta mapipigtas. Tulad na lang ng lovebirds na ito, na piniling mag-biking date sa ere. Ang sweet niya naman! Isang kiss nga dyan. At kahit na nanginginig si kuya, sa kanyang girlfriend pa rin nakatitig. Biking with a view, achieve! Love conquers all talaga, pati heights. Medyo nakakatakot sa umpisa. Pagpabalik okay naman ako. Masaya. Challenging din po kasi takot po ako sa heights eh. Tsaka first time din po ako dito kasi I'm from Mindanao. Kung kaya nyo, edi kaya ko rin. Joke lang. Sige mga ka-wonder, susubukan kong i-face ang aking fears. Wait lang. Pero teka lang, hindi ko talaga kaya mga ka-wonder eh. Nalulula ako! Nalulula ako! Kung naggagandahang views at malamig na klima ang hanap, ang official destination, Baguio City. Pero ngayon, hindi na lang daw ang nakakakilig na lamig ang pakay ng mga turista sa Baguio. Dinarayo na rin doon ang makikisig at matitipunong mananayaw na ito. Paano ba naman kasi bukod sa kanilang hot bodies, binibigyan buhay din nila ang tradisyon ng Cordillera sa pamamagitan ng sayaw. Meet Denver, Wendell, Jandy, James, Leonard, Shiro at Marcelo. Bawat isa, dancerist talaga. Ang mga hanks na ito, umiindayog sa sayaw ng mga katutubo. Suot ang kanilang bahag. Kung ang ibang estudyante, diretso gala pagkatapos ng klase, si Marcelo, diretso sa pag-iensayo na sayaw. Tuwing may espesyal na okasyon kasi, ay nagpapakitang gilas sila sa harapan ng mga turista ng libre. Very thankful po na nagsama-sama po ulit kaming mga magbabarkada and we're here to share and share our traditions and culture. At ang nasa likod ng pambihirang dance group na ito, walang iba kundi si Coach Darwin, na ang hangad ay maipasa sa mga kabataan ang sayaw ng mga katutubo. To preserve yung ating kultura, yung ating tradisyon. Because as we all know, if we stop teaching our younger generations of our traditions and culture, mawawala yung tuloy-tuloy na pag-honor natin sa culture and traditions natin. Kaya ang pag-akyat ko ng Baguio, di para mamasyal, kundi makijoin sa mga kapwa ko gwapo at magpaturo ng kanilang espesyal na sayaw. Yung Eagle Dance po pala is commonly dance po sa parts ng Eastern Mountain Province. Basically is accompanied po siya sa music na they call it as hinapor. Alam nyo ba na kayo ay
sobrang famous na ngayon at napapanood kayo sa lahat ng mga social media, sa mga TikTok, something ganyan. Ano ang masasabi niyo doon? Masaya naman po kasi na bagong experience po to sa akin kasi first time ko pong may na-meet po na bagong mga kaibigan. Na-expect niyo ba na nung ginawa niyo yun, magbabiral ba? Sa amin katuwaan kasi mga nangyayari sa ginagawa namin is hindi naman scripted. It's showtime mga ka-wonder! Manood at mapaindak sa kultura at galaw ng Cordilleran Cultural Dancer. Sa bawat indak, ang kultura ng Cordillera mananatiling buhay at maipapasa sa susunod na henerasyon. Now entering Team Philippines! Nitong Disyembre lang, lumahok ang mga atletang taga-Cordillera sa kauna-unahang World Indigenous People Games na ginanap sa Taiwan. Pagkakataon nito para maipamahala sa buong mundo ang galing at talento ng mga taga-Cordillera. Yung inorganize mo ng Taiwan to promote Indigenous Peoples Games and also to connect yung mga Austronesian countries through Indigenous Games and also through their Indigenous Peoples groups is a big milestone, kumbaga. This is the very first World Indigenous Peoples Games na hinost ng Taiwan and it's also our first time to join. Ilan sa mga laro ng lahing nilahukan ng mga Cordillerans, wrestling, tug of war, at archery. Likas daw sa mga taga-Cordillera ang pagiging malakas. The reason why malalakas mostly yung mga Cordillerans natin is it's because it's already part of their daily lives. Pagtatrabaho sa mga bukid, kumbaga, pagbubuhat ng mga gamit, rigorous work, kumbaga. So part na po kasi yun ng lifestyle ng Cordillerans. And that's the reason why mga karaniwan na nakikita natin is makikisig. Teka nga, makisig naman ako ah. Kung larong lahi lang rin ang usapan, hindi nyo natatanong mga ka-wonder. Lumaki din ako sa larong kalye. Una kong susubukan ang bunong braso. Ay, sorry. Baka mag-kiss pa kami ah. Ready, go! At nakalusot na nga ako sa bunong braso. Mukhang mapapatumba naman ako dito sa susunod na laro ah. Ang bultong o traditional Pinoy wrestling. Ang unang makakapagpatumba sa kalaban, siyang panalo. Lakas kontra lakas. Ready? 1, 2, 3. Ano ka mabubuhat? Ay, nakilo. Okay. Lawitin nyo na lang pa ako. Diba? Ang galing! Nagtapatan din sa Taiwan ang pinakamahuhusay sa archery o pagpana. Kabilang sa nakipagtagisan ng pag-asinta ng target, ang ka-wonder nating si Doyle.
At nakuha ni Doyle ang pang-15 spot sa archery. Nung nandun po kami sa Taiwan, parang binigyan lang po kami ng 45 minutes para mag-practice gamit yung mga gamit nila. Then after that, yung competition proper na. And so far, kahit na ganun lang ka-short yung oras na binigay sa amin para makapag-practice gamit yung mga gamit nila, naabot pa rin namin yung mga ganung klase ng ranking. Likas daw ang husay ng mga taga-Cordillera pagdating sa archery. Gamit din kasi nila ang pana at palaso sa pang-araw-araw na pamumuhay gaya ng pangangaso. It's my turn naman para ipakita ko ang galing ko sa pag-asinta. Mga ka-wonder, para sa inyo to. Feeling ko mas okay ako dito. Dahil bukod sa ito'y sinauna, parang dito ako papawisan. Mabigat siya eh, medyo masakit siya. Kailangan ng full support ng lakas. Ang mga laro ng lahi, hindi lang paligsahan ng lakas. Sa bawat hila ng lubid, ng palaso, sumasalamin sa ating mayamang kultura at kasaysayan. Ang ganda ng Cordillera at ang yaman ng kanilang kultura, matibay at nakataga na sa bato. Oh! Sobrang love ko ang Baguio from the start na dating pumupunta pa ako dito. And then, ngayon lang ulit ako nakapunta ulit ng Baguio. And mas nakilala ko ang culture ng Baguio City dahil sa lahat ng mga taong nakasalamuha ko dito sa Baguio. Gustong mag-Baguio pero kapos sa budget o kaya'y kulang sa oras? I got you mga ka-wonder! Cordillera flavors in the Metro, meron yan. Ang isang restaurant sa Quezon City, panay putahing mula Cordillera ang specialty. Sagot yan ng 43 anyos at dating OFW na si Wendy. Nagbalik bansa siya para ipakilala sa buong mundo ang mga kinalakihan niyang pagkain tatak Cordillera. Ang mga ingredients talaga namin, mula pa sa mga ninuno, sa mga ancestrals namin, yung mga natutunan naming mga dishes sa kanila, parang in-enhance lang din namin. Tulad ng aglio olio, isang sikat na Italian pasta na may sangkap lang na bawang at olive oil, pero sagana sa flavor. Para mas pasarapin, sinahugan din nila ito ng etag o pinatuyong karne ng mga igurot na pinipreserba gamit lang ang asin at usok. Ang Summit Mixed Rice Bowl naman, garantisadong nakabubusog at hindi lang isa kundi 3 klase ng karne ang kasamang ulam. May kinuday, etag at pinuneg. Sinamahan pa ng fresh veggies at ini-stir fry para sa ultimate rice bowl goodness. Ang gusto talaga naming ipakita is the old Baguio. Ang gusto sana namin is ma-revive yung dati siguro mga 70s, 60s, 70s, 80s na serving local food, mga specialties talaga ng Cordilleran. Ito naman ang pa-bonus ko. Ipagluluto ko kayo ng sarili kong putahing ginamitan ng mga sangkap mula sa Cordillera. Ano mga karne ito? Ito po, actually, ito po yung bagnet. Bagnet. Alam natin yan. Ito po yung pinuneg. Pinuneg, blood, sausage. Opo, ito po yung ginagamit natin sa Pilipinas, yung native chicken. Native chicken. Ito naman yung etag. Tapos ito naman yung kinuday. So ito yung mga papaano nila pine-preserve yung mga karne dito sa Cordillera. Iniisip ko ngayon kung ano ang gagawin natin luto dito sa mga karne na to. Chef Wendy, ano ba? Ako nasa isip ko kasi parang nakita ko yung sayote. Sayote is marami sa Cordillera. Talbos and bunga ng sayote, pwede yung pareho igisa yan eh. Yun na naisip ko, okay ba yan? Tapos lagyan ko ng karne. Iba-ibang... So very simple. Pwede po siyang mixture. Cooking time na mga ka-wonder! Una, igisa ang mga karne at pinuneg. Naamoy niyo ba? Amoy niyo ba? Amoy ko. Amoy na. Ito. Oh. Ito ang matapang amoy dyan. Ito.
Talagang ano, alam mo na, karning pinausukan ng matagal. So, may iiwan na yung ibang flavor niya dyan. Apo. Ilagyan natin yung ating sibuyas. Ilagyan din ng bawang. Tapos, pwede na natin ilagay itong bunga ng sayote. Ayan. Lagyan na natin ng pampalasa. Ito ay oyster sauce. So, maglalagay tayo ng bell pepper. May aroma to eh. Pwede na natin ilagay yung pinaka-talbos. Handa na ang ating ginawang dish. Amoy pa lang, matatakam ka na. Pasok kaya sa panlasa ng mga taga-Cordillera? Hindi ako makapagsalita eh. Ano, chef? Ano ba ako? Ang sarap po. Ang sarap po. Lumabas yung mga flavor ng mga iba't ibang meat, tsaka yung gulay. Winner! Pasado kay Chef Wendy. What's new in Baguio? Ang dami pala. Mula sa atraksyon mga tao mismo. Mga katutubong laro. At makapigil ng adventure, meron for everyone. Pasado kay Chef Wendy! Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang aming mga social media accounts. Ako naman po si Empoy Marquez. Paano mga Wonder? Magkita-kita po tayo tuwing linggo na gabi sa GTV. At ang lahat ng katanungan ni Juan, bibigyan natin yan ng kasagutan. Dito lang sa I Wonder! Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder.